Mula po noong Nobyembre 24 ng mga pamilya ang muling napagbuklod at napagsama-sama dahil sa tulong ng mga pribadong organisasyon, ng pamalaan at kayo po aming mga manonood. Magandang gabi po, ako si Jessica Soho at ito ang nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na upos, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, isang anak na naghahanap ng kalinga ng magulang. Si Josephine, ang babaeng halos 30 taon nang naliligaw. At ang araw na pinakahihintay ni na Carlo at Lola Esperanza. Samahan niyo po kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y Muling Makapiling. Kung may gasolina mang nagpapaandar sa aming programa, ito yung mga istorya ng muling pagtatagpo at pagsasama-sama ng nagkalayong mga pamilya. Narito ang ilan sa kanilang mga kwento. Ilang linggo nang nakakaraan, ipinalabas namin ang kwento ni Lola Esperanza, 82 years old. Naligaw siya noong January 19 sa Antipolo hanggang napadpad siya sa RAC o Reception and Action Center sa Kamuning. Humigit kumulang 3 linggo nang naghihintay si Lola Esperanza ng pamilyang susundo sa kanya. Naiinip na ako. Namiss mo na po ba sila? Namiss ko na. Nagpasya kaming isama si Lola Esperanza sa paghahanap. Bukang bibig niya ang Project 6 kung saan nakatira raw ang kanyang anak na si Luz Viminda Demeterio de Leon. Kaya't hindi na kami nag-atubili pang dalhin siya roon, umaasang makakauwi na siya. Dikit na yan sa court eh. Dikit na yan eh. Maya-maya lang, Ay, Oh, ay, kilala niyo po? Oo. Oh. Kilala rin po kayo. Kayo po tinuro kaya inabol ka namin. Baka ako nakakayanin siya. para ano sa ilan to? Kilala niyo po ako? Hindi po ako taga-Project 6. Oo. nadismaya kami sa sinabi ng babae. Masambong sila raw. Na ano, parang kasi... Taga saan po kayo? Ang Project 6. Court na may... Pero hindi pa rin nawala ng pag-asa si Lola Esperanza. Sa kabila ng kanyang edad, nagawa pa rin niyang ikutin ang iba pang mga kalapit na barangay. Subukan nyo sa distrikto kasi Chairman Canlas ngayon ko lang natinigin eh. Pag-asa. Pag-asa kaya. Ngunit tila malupit ang kapalaran kay Lola Esperanza nung araw na yon. Hindi ka sa ano, sila. Gusto ko nang umuwi. Sundayin niyo ako dito. Ramdam namin ang sakit ng pagkabigo niya, kaya't lalong tumibay ang aming pagnanais na maibalik siya sa kanyang pamilya. January 30, 2006, tila iginuhit ng tadhana ang petsang ito para kay Lola Esperanza. Dahil matapos mapanood sa aming programang Nawawalang Matanda, may isang Luz Viminda Demeterio de Leon, ang kaparehong pangalan ng binabanggit ni Lola Esperanza, ang dumulog sa aming tanggapan. Siya raw ang anak ng matanda. Siyempre, hindi ako man nakakatulog. Yung hindi ako masaya, mabigat ang pakiramdam ko, hindi ako masaya dahil nag-alala ako sa nanay ko. Para kumpirmahin ang kanyang hinala, ipinakita namin kay Luz Viminda ang sinasabi niyang napanood dito sa aming programa.
Yan ang nanay ko, hinahanap ko. Dali-dali kaming nakipag-ugnayan sa RAC sa Kamuning. Pero ang aming pananabik, napalitan ng panandaliang panlulumo. Inilipat raw si Lola sa RAC sa Maynila. At sa mga oras na yon, sarado na ang nasabing opisina. Dahil dito, ipinagpaliban muna namin ang pagpunta roon. Pagbalik ni na Luz Wiminda kinabukasan, agad kaming tumungo sa RAC sa Manila. Halatang excited na siyang makapiling ang nawalay niyang ina. Yayakapin ko siyang mahigpit at hahalikan at sasabihin ko sa kanyang mahal na mahal namin siya. Pagdating sa center, ang sandaling hindi na siguro nila malilimutan sa kanilang tanang buhay. Ay, nanay ko, nakangiti pa. Magpasalamat. Aba, anak. Dininig na sa wakas ang dalangin ni Lola Esperanza. Napawi ng mga luha ang kanilang pangungulila. Umiyak na rin. Ang lamig-lamig ng katawan. Kanong mali. Walang mapagsidlan ang kaligayahan ng mag-ina. Halos hindi maipinta ang tuwa na kanilang nadarama. Aalis ka pa ba? Mag-isa? Ay, kasabot naman ako. Ganti ko naman. Sa wakas, natapos na rin ang kalbaryong dulot ng kanilang pangungulila. You're just 12 years old? Naaalala nyo rin pa ba ang batang si Carlo, isang special child? Itinampok din namin siya rito sa aming programa. Dinala si Carlo sa aming tanggapan matapos siyang mapulot ng isang concerned citizen sa Mandaluyong. Naligaw raw ang bata. Hindi nga namin alam kung saan. Pansamantala muna naming dinala si Carlo sa RAC sa Kamuning. Saan ka nakatira? Malinaw pa sa aming isipan. Nagwawala pa ito bago namin siya iniwan. Pasok po, pasok. Ito na. Ilang araw pa ang lumipas, isang ina ang humahangos na dumating sa RAC. Si Aling Amelia, ang ina ni Carlo. Ito na raw ang simula ng pagbawi nila sa mga panahong pinaglayo sila ng tadhana. Sasabihin ko siya nakapulot, nagpapasalamat talaga ako sa kanya, napakabuti niya. Sana pagpalain siya ng Diyos sa ginawa niya sa akin. Ilan lamang sina Lola Esperanza at Carlo sa mga taong minsang nawala, naligaw at biniro ng pagkakataon. Ngunit dahil naging matibay ang kanilang kalooban at hindi naglaho ang kanilang pag-asa, ngayon masaya na nilang kapiling ang isa't isa. Kalimitang palaisipan sa mga ampon kung bakit sila pinabayaan ng mga tunay nilang magulang. Gaano man sila kasaya sa nakagis ng pamilya, hinahanap-hanap pa rin nila ang yakap at kalinga ng tunay na ina. January 10, itinanghal namin sa aming programa ang buhay ni Ken, 18 years old. Sa murang edad, iniwan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ng ibang pamilya. Kaya ganun na lang ang kanyang pangungulila. Nung mapagtagpo namin silang muli, abot-abot ang tuwa ng mag-ina. Ilang araw matapos nito, tinawagan kami ni Paulo Abayari, 22 years old. Napukaw daw ng kwento ni Ken ang kanyang damdamin. Halos magkatulad daw kasi ang kanilang mga kwento. Matagal na rin niyang hinahanap ang ina na hindi niya kailanman nakilala. Kahit sinong nanay, parang hindi niya matitiis yung anak niya eh. Pero ba't sa case ko, after 22 years, minsan hindi niya ako dinalaw, hindi niya ako binalikan doon.
Ayon sa kanya, sinikap niyang sundan ang mga impormasyong maaring magturo dito, pero lagi siyang bigo sa paghahanap. Simula ako maghanap sa original address niya sa Moonwalk, Las Piñas. Wala daw silang ganung pangalan na Elenita Arcile doon sa village na yun. Wala silang naibigay na tulong sa akin dahil wala na daw yung nanay ko doon. Parang nawala na akong pag-asa. Alam ni Paulo na mapalad ang naging buhay niya. Mula pagkabata kasi, lubos ang kalinga at pagmamahal na iniukol sa kanya ng pamilyang nagpalaki sa kanya. Pero laking gulat niya nung nabunyag sa kanya ang lihim na hindi siya tunay na kabilang sa pamilyang kanyang minahal. Nung grade 3 ako, parang may nainggit sa akin na kaklase ko. Sinabi niya sa akin na ampun daw ako, ganyan. Ampun daw ako, tapos yung mga kaklase ko, naglalayuan sa akin. So, sa murang edad, parang hindi ko pa alam yung word na ampun eh. Nalito ang mura niyang isipan, pero kinimkim ni Paulo ang kanyang dinaramdam. Para sa kanya, hindi naman daw kasi siya itinuring na iba ng mga nag-aruga sa kanya. Sa pamilya ko, yung mga nag-ampun sa akin, napakabait nila sa akin. Tsaka, napakabait nila, hindi nila pinakamdam sa akin na ampun ako. Pero sa huli, mahirap daw takasan ang katotohanan. Aminin ko, nung college, nung nag-aaral pa ako ng college, parang nagrebelde ako. Hindi naman sa mga nag-ampun sa akin. Kumbaga nagrebelde ako sa sarili ko, tsaka parang dumating yung time na sinisigo yung Diyos. Ayon kay Paulo, bunga siya ng isang maling relasyon. Hindi alam ng mami ko, ng nanay ko na may asawa yung tatay ko. So hanggang sa nabuntis siya, noon nalaman niya na may asawa pala, may pamilya pala yung tatay ko. So hanggang sa sinugod na siya nung asawa ng tatay ko. Agad daw itinakas ng kanyang ama ang nagdadalang tao niyang ina sa Laguna. Pero pagkapanganak sa kanya, agad siyang ipinaampon ng kanyang ina. 2 linggo pa lang siya noon. Kasi sabi nung parents ng nanay ko, hindi siya makakauwi hanggat dala niya yung baby. Ako nga yun. Ipinakita sa amin ni Paulo ang kapirasong kasulatang nagsasaad ng pagpapaampon sa kanya. Base rito, nalaman naming Elenita Arcile ang pangalan ng kanyang ina. Dati raw itong nakatira sa Moonwalk Subdivision sa Las Piñas City. At miyembro ito ng SSS o ng Social Security System. Nakalagay kasi doon sa kontrata na pinirmahan ng mami ko at ng biological mom ko na nakalagay doon yung SSS number. So, sabi ko baka isa to sa clue na para makita ko yung nanay ko. January 19, sa mismong birthday ni Paulo, sinundo namin siya sa kanyang tinutuluyan sa Maynila. Dala ang pag-asang makikita ang taong nagsilang sa kanya. Muli niyang babalikan ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kitang-kita kay Paulo ang pananabik habang tinatahak namin ang daan patungong Pakil sa Laguna. Dito nakatira ang kanyang kinalakhang ina. Habang nasa daan, ikwinento niya sa amin ang espesyal niyang hiling sa kanyang kaarawan. Kung mahanap natin o magkakaroon man tayo ng clue kung paano siya hanapin, siguro ito na yung pinaka magandang regalo matatanggap ko. Tanghali na nung narating namin ang tahanan ni na Paulo sa Laguna. Dito namin nakilala si Nanay Menchi, ang nagpalaki at lubos na nagmahal kay Paulo sa loob ng maraming taon. Kwento ni Nanay Menchi, alam niyang kapakanan ni Paulo ang nasa isipan ng tunay nitong ina nung ipaampon siya nito. 3 kaming pinamilian. Sabi ng mother, yung ng babae, sabi niya, gusto ko yun lang anak ko. Ibinigay nga niya sa akin, tapos sabi niya, ang gusto ko mahalin niyo. Ayon sa kanya, lubos ang pagmamahal na ibinuhos niya kay Paulo. Kaya ngayon, hindi niya maiwasang magdamdam sa ginagawa nitong paghahanap sa kanyang tunay na ina. Sabi ko nga, anak, nanganak ako, pero hindi ako nagparamdam sa iyo ng iba. Mahal na mahal pa rin kita. Ganun pa man, hindi niya raw pipigilan ang kanyang anak sa nais niyang gawin. Bilang kinagis na niyang magulang, matagpuan na niya yung hinahanap niya.
Itinungo namin ang bahay ni Francisco Averion, panganay na kapatid ng ama ni Paulo na si Lito. Sa bahay na ito tumira noon ang kanyang ina na si Elenita. Nung panahong ipinagbubuntis niya si Paulo. Ako dumating dito, pagdating ko dito, sabi agad niya akin ko na narin si Lito, ano ko narin ako, may kasamang babae, buntis. Nung naisilang si Paulo, nakita niya kung gaano kasakit para kay Elenita na ipaampon ang kanyang anak. Wala naman sinasabi pero umiiyak siya at ang hinilinglaan dyan sa magulang ng o yung pangalan Paulo. Sinunod naman. Ayon sa kanya, umalis ng Laguna si Elenita at hindi na muling nagbalik pa. Pero may mga pagkakataon din daw na sumusulat ito sa kanila. Hindi namin sinasagot eh. Dahil lang kung sasagutin namin, baka daw magbalik pa rito. Kasi sitwasyon lang, magugulo lang ang buhay ng bata. Nagpasya kaming lisanin muna ang pakil para simulan ang paghahanap sa Kalamba. Ayon kasi sa mga dokumentong nakuha ni Paulo sa SSS, sa isang kumpanya sa Kalamba huling nagtrabaho ang kanyang tunay na ina. Sana may matagpuan tayo na dati niyang katrabaho doon. Para at least makakuha tayo ng informations sa nanay ko. Naging kapanapanabik ang bawat segundo para kay Paulo. Medyo madugong paghahanap to. Ayos lang. Tuloy lang natin. Inabot na kami ng dilim sa paghahanap. Nung narating namin ang sinasabing opisina, sarado na ito. Tanging gwardya na lamang ang humarap sa amin. Since wala na pong HR, ang advice po sa akin, bumalik na lang po kayo bukas. HR lang daw po pwedeng magbigay. Sir, ganito na lang. Pwede kami makahingi ng phone number ng HR po ninyo. Kunin ko na lang po. Then we'll call na lang po siguro tomorrow. Minabuti na lang naming bumalik sa ibang araw para ipagpatuloy ang paghahanap. Si Paulo nananatiling may puwang sa kanyang pagkatao dahil hanggang ngayon hindi pa rin niya nakikita ang kanyang tunay na ina. Hanggang kailan siya aasa na sila'y muling magkakasama. Kinabukasan, tinawagan namin ang kumpanyang dating pinapasukan ni Elenita. Mula rito, nakuha namin ang numero at address ng kanyang tirahan. Agad naming tinawagan ang numero at nakumpirma namin na sa numerong ito nga mahanap ang tunay na ina ni Paulo. Nakausap namin ang ilang kaanak ni Elenita, pero sa aming panghihinayang, sinabi nilang wala ito sa Pilipinas. Hindi mo na namin ipinaalam kay Paulo ang mga nakuha naming detalye. Muli namin siyang binisita sa kanyang tahanan para isama sa Laguna. Ang hindi niya alam, nakipagkasundo na kami sa mga kaanak ng kanyang ina para makipagkita sa kanila sa simbahan ng Kalamba. Dito namin sinabi kay Paulo ang katotohanan na wala sa bansa ang kanyang ina at sa halip ang kanyang tiyahin at mga lola ang makikilala niya nung araw na yon. Na siya. Yun nga yung mga relatives ng mother mo. Pero wala pa daw family yung nanay ko. Single pero he has a boyfriend. Maya-maya pa, dumating ang aming hinihintay. Sa kahilingan na rin ng pamilya ni Elenita, itinago namin ang kanilang mga mukha at tunay na pangalan. Paulo, meet your tita, your lola, and your other aunt. Parang si Jeremy. Oo. Hi, your lola. Sa kanilang pagkikita, hindi na naitago ni Paulo ang matinding damdaming kinimkim niya ng mahabang panahon. Ayon sa tiyahin ni Paulo, hindi na nila kailangan pa ang anumang katibayan mula kay Paulo. Nung makita nila ang binata, alam na nilang bahagi ito ng kanilang buhay. Maya-maya pa, nagulat kami nung yayain nila kaming tumungo sa kanilang tirahan. Nung una kasi namin silang tawagan,
Tumanggi sila na sa bahay nila gawin ang pakikipagtagpo nila sa kanilang pamangkin. Magandang hapon po. Si Ate Chin, your tita, panganay. Pagdating sa kanilang tahanan, agad na ipinakita ng kanyang tiyahin kay Paulo ang mga larawan ng kanyang ina, si Elenita. Nakita mo na? At sa gitna ng kanilang pag-uusap, napagpasyahan nitong tawagan ang kanyang kapatid sa ibang bansa. Si Paulo, napuno ng pananabik. Dumating na rin sa wakas ang pagkakataong matagal na panahon niyang ipinagdasal. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay. Ay, may gusto makipag-usap sa'yo. Ganun na. Ha? Basta matagal nang gusto makipag-usap sa'yo. Ngayon mo lang makakausap. Eto siya, ha? Ha? Sige, dali. Eto siya. Dali daw. Huwag ka mapipigla. Hello? Sige. Hello? Oo. Si Paulo po to. Sina? Paulo. Nung narinig ang tinig ng tunay niyang ina, nagliwanag ang mukha ni Paulo. Gusto po kayo? Iyo. Ha? Angelo Paulo, Abayari. Apo. Anak po, mami mo. Ang ina na nakilala niya noon bilang pangalan lang sa isang kapirasong papel, buhay na buhay ngayong nakikipag-usap sa kanya sa Sa telepono. Manila po ngayon. Nag-i-stay ako sa Manila. Ha? Hindi ka naman galit sa akin. Hindi ka naman galit. Hindi, kayo po ang tatanungin ko. Kayo po ba galit sa akin? Ba't na ako iniwan? Hindi. Hindi iniwan. Inanong niyo kita sa mabuting kamay dahil alam mo na kasi, alam ko pinaliwanag na nila sa'yo lahat. Oo nga, di ko na naranasan yung mga panlalait na naranasan ko nung bata ako. Hindi ko kasi naranasan yung naranasan ko eh. Akala ko ba'y tinuring ka nilang anak talaga? Bakit ka naman nila? Hindi po, yung ibang tao. Hindi naman po sila eh. Sa kabila nito, hindi na iwasan ni Paulo na sabihin ang lahat ng kanyang mga hinanakit. Matagal na po yung galang pag nakapag-usapan po kasi. Hindi ko po maalis sa sarili ko yung tanong na bakit. Bakit na dinanas? Hindi ko kaya, hindi ko maipaliwanag eh. Hello, hindi ko maipaliwanag eh. Sana magkita tayo sa kaya lang matagal sa akong uuwi. Tuwa na may address ko dyan or yung kung mag-uusap tayo na matagal-tagal. Matapos ibuhos ni Paulo ang lahat ng kanyang sama ng loob, nagkasundo silang mag-ina na ipagpapatuloy nila ang kanilang komunikasyon. Aminado silang hindi mapapawi ng isang pag-uusap sa telepono ang pangungurilang kanilang pinagdaanan. O sige, kailan po kayo uwi? Matagal pa kasi nagparilis ako dito kaya another 2 years pa ako. Imbis na dapat 1 year na lang. Oo. Ha? Apo. Huwag ka lang mawala ng contact sa kanila ha? Apo. Sa akin. Apo. Okay, sige. Sige, salamat ha. Mahal kita. Alam mo, dahil pa iniisip. Ako din naman po eh. Sa aming pagdisan, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanya. Natagpuan na raw niya ang malaking bahagi ng kanyang nakaraan at uuwi siya ngayong buo ang sarili. Umaasa siyang sa mga darating pang panahon, madama rin niya ang mga yakap at halik ng pinakamamahal na inang nagluwal sa kanya. Kahit hindi ko nakausap personally yung nanay ko, masaya ako nakausap ko siya. At nasabi ko sa kanya yung gusto kong sabihin. At importante, may communication kami ngayon. Kalsada ang pangalawang tahanan ni Josephine at ang mga kapwa niya kutong kalye kung tawagin ang tumatayo niyang pamilya. 3 dekada matapos siyang unang naligaw, ngayon uuwi na siya sa kanyang tunay na tahanan at pamilya. Matindi man ang sikat ng araw, tuloy pa rin sa pagpapadyak si Josephine, tinatayang 40 years old. Kabisado na raw niya ang kahabaan ng Broadway Street sa Angeles City. Dito kasi siya araw-araw na namumulot ng basura.
Hindi na raw niya alintana ang panganib sa kalsada at manhid na siya sa amoy ng basura. Lahat ng ito para sa katiting niyang kinikita. Hindi po pare-pareho. Meron 80, may 150. Ganun po. Minsan po kasi, pag wala rin customer sa restaurant, wala rin po ako makukuha ang baso. Kinakaya raw niya ang hirap ng buhay, pero ang paghihirap na kinikimkim ng kanyang kalooban, sasabog na. Hanggang ngayon kasi, wala pa rin siyang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. 30 taon na kasing naliligaw si Josephine. Kahit na may pera ko, basta't lagi ko inisip, kahit na may pera ako, parang hindi masaya. Dahil naranasan ko rin ng marami akong pera. Minsan lalo na nakakaipon ako, tapos parang wala akong napapaglaanan. Pagbabalik alaala ni Josephine, lumuwas sila noon ng kanyang ama sa Maynila para makita ang kanyang ina. 10 taong gulang pa lang siya noon. Noon po kasing nasa lola ko po, sinundo po ako ng tatay ko. Tapos dinala na niya po ako sa Maynila. Dahil sabi niya kasi mag-aaral ako. Habang nag-uusap ang kanyang mga magulang, lumabas si Josephine ng gate. Naengganyo raw kasi siya sa mga tindahan sa labas ng kanilang bahay. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang tuluyan na siyang inilayo ng kanyang mga hakbang at tuluyan ng naligaw. Naglalakad po ako tsaka tumatakbo, umiiyak. Manasasalubong ko po, tinatanong ko kung kilala nila ang nanay ko. Sabi nila hindi, hanggang sa makarating ako ng Bulacan. Sa isang iglap, nagbago ang buhay ni Josephine dahil sa kanyang pagkaligaw. Dahil dito, nahinto siya sa pag-aaral at namasukan bilang katulong. Ang pagkawalay niyang ito sa kanyang mga kamag-anak ang naging dahilan para hindi siya bumuo ng sarili niyang pamilya. Natatakot po ako kasi wala po akong kasandal sa mga angkan ko. Kaya ganun ang inisip ko. Kasi po baka naman makapag-asawa ako, minsan lang din niya naman ako iiwanan. Pero maswerte pa rin siya dahil may mga mabubuting loob na kumupkop sa kanya. Isang Virginia Sevilla o mas kilala sa tawag na Aling Nene ang tumayo niyang ina. Napulot daw siya nito noon sa gitna ng kanyang pagkaligaw. Utang ko rin sa kanila yung aking buhay eh. Dahil kung hindi rin sa kanila, hindi rin naman po ako lalaki kahit mahirap lang po sila. Gayunpaman, hindi raw kayang tumbasan ang ligayang nadarama kapag kapiling sana niya ang tunay niyang pamilya. Walang araw at sandali na hindi sumasagi sa kanyang isipan ang kanyang mga magulang. Naiinggit ako sa mga kaibigan ko, kumpleto sila. Pag Pasko kahit po may pera ako, parang hindi ako masaya. Sa mga kaibigan nakahanap ng pagtanggap at pagmamahal si Josephine. Sila ang kanyang kaagapay, lalo pat sa mga panahong niyayapos siya ng kalungkutan. Nagkukwentuhan kami. Halimbawa, marami kami, nagkukwentuhan kami. Tapos bigla na lang siyang iyak, naiisip daw niya yung mga magulang. Kaya para kay Josephine, dasal na lamang ang natitira niyang sandata. Nananalangin siya na matatapos na ang matagal niyang pangungulila. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng pag-asang makita po sila dahil matagal ko na rin po silang hindi nakapiling. Sa aming pakikipag-usap kay Josephine, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Benjamin Alinio at Florencia Carion ang pangalan ng kanyang mga magulang. 7 raw silang magkakapatid at siya ang ikalawa sa bunso. Boy ang pangalan ng nakababata niyang kapatid. May mga kapatid din daw siyang nagngangalang Mercosa, Virginia, Antonio, Gloria at Dani. Bukod dito, wala na kaming iba pang impormasyong napiga mula kay Josephine. Pati nga ang kanyang edad, kanya lang hinulaan. Hindi po ako sigurado kung 40 na po ako. Kasi hindi ko rin po yung aking edad at saka yung pinagbanganakan po. Gumaya lang po ako sa mga kaibigan ko na ang birthday ko May 4.
Sa aming pananaliksik, nalaman namin sa COMELEC na may Benjamin at Florencia Alinio, ang sinasabing dumanoy pangalan ng mga magulang ni Josephine, na nakatira sa Maynila. Ang eksaktong address, 1643 Interior Zamora Street, Paco, Maynila. Nung araw ding yun, sinamahan namin si Josephine para maghanap. Pero bago pa kami lumuwas ng Maynila, tumuloy muna kami sa Bulacan para bisitahin ang taong kumupkup sa kanya ng halos 2 dekada, si Aling Nene. Taon-taon kasi pumunta ako dito. Kaya lang taon na to, wala akong masyadong pera. Sino ba namang ang anak ang hindi naghahanap ng ng magulang? Ayon kay Aling Nene, dalaga pa raw siya nung nakita niyang pagala-gala sa lansangan at tila naliligaw ang nooy batang si Josephine. Sabi ko, bakit bata sa akin ang galing? Limakap sa akin, hindi na akong liwan. Ang salita niya, Bisaya. Nagkasama man ako sa musiko, sabing gano'n, sa prosesyon. O sa kabagaling, nagabili man akong kindi, sabing gano'n. Dinala ko sa munisipyo dito, natural lang, dahil baka hukala, Nung pagkating ng munisipyo dyan, ayaw akong bitiwan. At yumayakap sa akin, sabi naman ng mga pulis, sabi niya, sige, ingatan niyo sa pag-ingat yun na lang siya, sabi. Dinala raw niya ito sa mga kinaukulan pero kinalaunan, siya na rin ang kumupkup sa bata. Dito na siya nagsimulang tumayong pangalawang ina ni Josephine. Nagpapasalamat ako dahil hindi rin nila ako pinabayaan. Gusto mo silang yakapin, papasalamat ka. Hindi, sa yakawari Tuki. Ay, samahan mo ako! Ay, gusto niya isama pa niya. Hindi yun at O si tatay nilang kasama sa iyo. Hindi ka ba't kailangan pa mo bang... Iko. Makadurog puso ang muling pagkikita ni na Josephine at Aling Nene. Hindi, ang ibig ko sabihin, hindi pa naman ngayon, hindi ka na mababalik. Sasama kasi may babalik din kami. Hindi na sumama sa amin si Aling Nene. Ganun lang, kung halimbawa at makita ito rin ng magulang at gusto niya sumama, okay na rin sa amin kasi talagang ibang magulang niya, di ba? Ganun lang yung sayo. Sumunod naman kaming tumungo sa Paco, Maynila, ang tinutukoy na lugar kung saan nakatira ang mga kapangalan ng magulang ni Josephine. Maasa po ako, makikita ko sila. Malakas kasing kubog ng dibdib ko. Una naming sinadyang barangay na may sakop sa Interior Zamora. Agara naman kaming tinulungan ng isang barangay official doon. Saan po ba yung lugar ng Interior Zamora? Nasa gilid lang ng Casa Ivory. Casa Ivory. Tapos po, malis po kami samahan sa sa may barangay secretary kasi... sasamahan po. Opo, kasi meron po kaming hinahanap na tao, balik ka mag-anak po niya. Opo. Josephine, alin niyo po? Baka may mga alinyo sa amin May alinyo po sa inyo, mga alinyo. Sige po. Samahin mo. Paspasan naming tinungo ang bahay ng sekretarya. Pinasok maging ang masikip na iskinita. Makumpirma lang kung nakarehistro sa voters list ang mga magulang ni Josephine. Alinyo? Walang alinyo. Sa gitna ng aming usapan, biglang sumingit ang isang barangay kagawad. Maraming alinyo doon. Kay Gomez, 823. Maraming alinyo. May alinyo doon. Mukha niya. Yun Kagawad, masasamahan niyo ba? Sama tayo. Lalong nabuhayan ang loob si Josephine sa mga salitang binitawan ng kagawad. Dahil dito, tinahak namin ang barangay na anilay maraming may apelyidong Alinyo. Yung berihin niya sinasabi mo, kaibigan ko yun. Bago pumasok ng compound, napansin naming may mga opisyal ng barangay na Alinyo rin ang apelyido. Pero may isang hindi inaasahang balita. Saka yung posible ang kapatid ko yung Benjamin na maging tatay niya dahil sa... Matay na rin yung April.
Certified na single yun. At saka, ng chairman yun, hindi naalis mo. Si Josephine, nalungkot sa narinig. Matatami kung talagang relative kita. Kaya kung pamangkin kita. Kasi kami kakaunti rin kami sa pamilya eh. Malabo ang mga detalye. Mukha kasing hindi ito ang hinahanap niyang pamilya. Baka kanina nabanggit nyo na meron kayong kaibigan na Virgie Alinio. Hindi yun nga, akasa si Virgie rito, yung inaano nito. Ano ang apelido noon? Pero hindi pa rin kami sumuko. Inisa-isa namin ang mga lugar na may sakop sa Interior Zamora. Partikular ang number 1643, ang nakarehistrong numero ng bahay na kapangalan ng di manoy mga magulang ni Josephine. Kahit unti-unti nang nanghihina sa pagod, ramdam naming determinado pa rin si Josephine na makumpirma ang impormasyon. Huwag kang masyadong kabahan o huwag kang mahanap din natin yung kamag-anak mong nawawala. For how many years nga naman nawawala eh. Subukan natin dito sa address na to. Knock, knock! Narating namin ang hinahanap naming bahay. At sa aming pagtatanong, isang magandang balita. Alino pala, hindi Alinio. Ngayon, alam ng dati namin chairman, lumipat na raw. Ano daw pong pangalan nun? Benjamin Alino. Meron daw yung mga... Meron. Agad kaming dumiretso sa sinasabing kapitan. Siya raw ang susi para matuldukan na ang matagal na panahong pangungulila ni Josephine. Sa dinitiran ko, may barong-barong doon. Nung makarang sa agad ng liberation, nawala na yun. Hanggang saan nakatira ngayon, Alinio yun, hindi ko malang kung saan napatpat na. Ang mga kapatid, ang asawa daw niya ay si Florencia. Florencia? Saling Floring, oo. Pero ang ibig ko sabihin, yung asawa, hindi ko rin alam kung saan dahil disbanded na eh. Magulo dahil bata pa ako yung binata pa ako yung liberation. Liberation, wala pa akong pamilya nun. Posibleng ito nga ang tinutukoy na magulang ni Josephine, pero wala pa ring malinaw na basehan. Tuluyan ng nilamo ng dilim ang kapaligiran, pero ni anino ng mga magulang ni Josephine, hindi namin nasilayan. Sa pagkakataong yon, bigo kami sa aming misyon, pero si Josephine, kailan may hindi raw nasiraan ng loob. Anya, ang mga paang nagligaw sa kanya, ang siya ring mga paang maglalapit sa kanya sa nawalay niyang pamilya. Sana ibigay na niya sa akin yung pinagdarasal ko sa kanya na matagal ko nang hinihiling na makita ko yung mga kapatid ko, magulang ko. Naghihintay ako habang may buhay, may pag-asa. Kung meron kayong alam na mga kaso ng pagkawala o kaya ay nakahanap po kayo ng mga nawawala, huwag mag-atubiling dumulog sa aming tanggapan. Sana'y muling makapiling QTV Channel 11, GMA Network Incorporated, EDSA Diliman, Quezon City. O hindi kaya'y tumawag po sa aming hotline, 928-7021, Local 3011. Magandang gabi. Sana'y makapiling po namin kayong muli sa susunod na Martes, dito lang sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.